love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM. Gusto kong simulan ang story ko by thanking everyone na makikinig ng story na to. Pero hindi naman kahabaan. Gusto ko lang ding magpasalamat muna sa isang taong naging tulay kung bakit ako nagka-love life. Kaso nga lang, siya ay sumakabilang buhay na. Siya yung best friend ko, si Ron. Pero dahil na disgrasya ang sinasakyan niyang van, isa siya sa mga namatay. Pero nung kasagsagang single pa ako, si Ron ang tagbigay sa akin ng love life. Kumbaga, nagbibigay ng blind dates. Hanggang sa huling reto niya sa akin ay ang babaeng asawa ko na ngayon. So si Ron, saan man siya naroroon, thank you for helping me attract my love into my life. At yung dream marriage ko ay na-materialized into reality nang dahil sa'yo. Nakilala ko si Christine just 2 years ago. Si Ron nga, sabi ko nga, ang naging tulay kung bakit ko siya nakilala. Simpleng hi, hello lang. Ipinakilala niya, pero kumindat sa akin si Ron. Sabi niya, single pa yan. Pwede yan, sa'yo, bes. Baliwala lang sa akin yun. Pero nang tiningnan ko si Christine, napaka-inosente ng mukha. Parang tipo ko yung mga ganong babae kasi. Masyadong shy type. Ako naman, pasulyap-sulyap lang. Hanggang sa nagkaroon ng tuksuhan. Kami lang dalawa naman kasi ang single. Wala nang iba. Kaya kami ang pinagtagtambal. And so our friendship turned into a deep relationship very quickly. Hanggang natapos ang isang program na yon, na parang MU na kami. Ang dali naming nagkahulugan ng loob. Wala pa namang ligawang nangyari, pero ang sarap na niyang kausap. Hanggang sa hindi na namin namalayang hating gabi na. And then I quickly realized na siya yung babaeng para sa akin. Para bang na-realize ko na siya ang hinihintay ko. Hanggang tumagal ang relasyon namin ng few months. And I also realized na without her in my life was impossible. Hindi lang girlfriend ang nakita ko sa kanya. I also found in her my true friend and discovered that there was this outstanding compatibility between us. Parang match in heaven. Nung nagsiuwian na kami sa isang party nun, kinabukasan nun, ay magsi 6 months na kami. Nandun yung tipong I was filled with the burning desire na gusto ko na siyang pakasalan. And I started imagining almost every day na magkasama kami sa pagkain, sa pagtulog. Sa pagising ko sa umaga, siya yung makikita ko. At kahit manonood siguro ng basketball, kasama ko pa din siya. Game naman siya eh. Sa 6 months naming pagkakilala, dama ko na hindi lang ako basta in love, kundi natagpuan ko na ang soulmate ko. And so I was damn confident that our relationship was materialized into marriage. Pero may mga duda din sometimes. Na alam naman natin na
walang permanente sa mundo, especially ang relasyon. Nagkakaroon kami ng tampuhan, pero naaayos din naman. Pinagdarasal ko na lang na sana'y magiging matatag pa ang relasyon namin. And so I keep rebuilding my faith every day. Na sana siya na sana wala nang ibang babae pa. I also used to imagine na sana siya yung travel buddy ko, kasama sa pagkakape, kasama sa pagtatabi. Kaya ako, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Nag-decide akong mag-propose sa kanya. Pero sa dahil kulang pa ng mga resources ko, inaabot pa ng 1 taon kami bago ko na ihanda ang sarili ko sa isang proposal na hindi niya makakalimutan. Somewhere in Cagayan de Oro. Doon ko na isa katuparan ang proposal ko sa kanya. Sabay kaming nag-slide sa mahabang slide sa isang pool. Magkayakap kami, pa-slide, pero habang nagsaslide, isinusuot ko sa kanya ang sing-sing. Sinigaw ko kung pwede na ba siyang maging asawa ko. So yung excitement niya, yung nginig niya sa pagsigaw dahil sa pagsaslide namin, sa napakahabang slide na yon na paikot-ikot, napalitan ng tulala. Natulala siya. Hindi siya makapaniwala. Pero lalo siyang yumakap sa akin hanggang sa nandun na kami sa tubig. Nandun na kami sa pool. To make the story short, namanhikan ako. And just 2 months ago, ikinasal kami. And finally, we were married. We are married now. And our love relationship got converted into the most intimate and sacred relationship of husband and wife. At the time of my marriage, talagang hindi ko napigilan. Lalaki man ako, but tears rolled down from my eyes. Kasi naman, yung dream girl ko, naging reality in front of me. Lahat ng mga imagination ko, naging totoo. Habang papalapit siya sa akin, sa aisle, walang tigil ang pagluha ko. Sabi nila sa mga artista, kapag umiiyak daw ang lalaki, naghihiwalay. Pero wag naman sana, dahil siya naman ang itinadasal ko. Willing kong yakapin lahat ng weaknesses niya, dahil mahal ko siya. Sana'y mahal din ako ng dream girl ko. Dama ko din naman yon. Otherwise, hindi siya magpapakasal sa akin. And I continually kept thanking God for realizing my dream. Today, at sa nakalipas pang mga buwan, after 2 months, since the day of our marriage, we are now both living happily together. Living each day to the fullest. At ginagawa na namin kung ano ang nasa imagination ko. Kasama matulog, kasamang kumain, kasamang manood ng basketball. At syempre, kasama sa loving-loving. Hanggang dito na lamang. And again, thanks to Ron, my best friend in heaven. Ang inyong kamags, always, Simon. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento.
Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.